Hi guys! For today's video, isi-share ko naman sa inyo kung paano kayo makapagbayad sa inyong SSS Calamity Loan online through GCash ngayong 2026. So, ngayon, login lang kayo sa inyong SSS account. Lagay nyo lang yung inyong user ID at saka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating SSS account. So, dito, makikita na agad natin yung ating pay loans. Dito sa pay loans, makikita nyo dito yung generating a PRN. Click lang natin yan, generating a PRN. Then, dito makikita na agad natin yung ating mga loans. So, dito makikita nyo yung aking calamity loan is nasa active loans with PRN. So, ibig sabihin, may payment reference na ito. So, paano naman kung yung loans ninyo is nasa active loans without PRN, then gusto nyo nang bayaran? So, para makapag-generate kayo ng PRN or magkaroon kayo ng PRN, click nyo lang tong generate PRN. Then, enter nyo yung amount na gusto nyong bayaran. Then, click nyo lang itong submit request. Ayan, so ganun lang gagawin ninyo guys pag once na gusto nyong magkaroon ng PRN yung calamity loan ninyo. So back tayo. Ayan, pag once na kapag-generate na kayo ng PRN, mapupunta na sa baba yung calamity loan ninyo. Pero pag once na may due na kayong amount sa loan ninyo, so, mapupunta automatic or mag-generate ng PRN, automatic yung SSS ninyo ng PRN dito. So, as you can see, yung calamity loan ko, dahil may due siya na 84 pesos, so, automatic, andito na siya sa active loans with PRN. Ngayon, dahil may PRN na tayo, so, okay na yan. Ngayon, ang gagawin na lang natin is i-edit natin yung amount. So, depende sa inyo kung magkano yung gusto ninyong bayaran. So, para hindi kayo magkaroon ng mas malaking interest at magkaroon ng penalty, so mas maganda din na advance payment kayo. Halimbawa, gusto nyong magbabayad ng 1,000 pesos. So, click lang natin yung amount to be paid. Click nyo yan. Then, enter nyo yung amount na gusto nyong bayaran. So, sa akin, 1,000. Ayan, nilagay ko na 1,000. Then, swipe. Then, scroll nyo pataas. Makikita nyo dito yung save changes. Click natin yan. Ayan, dapat ang lalabas dyan, guys, is changes have been saved. Then, click OK. Ayan, so as you can see, nabago na yung amount to be paid is 1,000 pesos na. Ayan. Take note dito na kung ano yung amount to be paid ninyo is dapat yan yung amount na bayaran nyo sa GCash. Hindi pwedeng 1,000 yung amount to be paid nakalagay dito. Then yung babayaran ninyo is 500 pesos. So kung ano yung amount to be paid na ginawa ninyo, yan dapat yung exact amount na babayaran ninyo through your GCash. Ngayon, pag magbabayad na tayo, ang kailanganin na lang natin is the payment reference number. So, yan yung kailanganin natin. So, screenshot natin yan. Then, open na natin yung ating GCash apps. Ayan, nakapag-login na tayo sa ating GCash account. Kahit kaninong GCash account yung gagamitin ninyo pambayad sa inyong SSS loan is pwedeng-pwede. Ngayon, dito, click lang natin tong bills. Then, under bills, click nyo lang itong government. Then, dito, pwede nating i-search yung billers para hindi na tayo mag-scroll pababa. Search natin SSS, lalabas na agad yung mapagpipilian. So, piliin lang natin dito yung SSS short-term loans. Dito, nakaganda pag GCash yung gagamitin ninyo is posting period niya is real time. Pag once na nakapagbayad na tayo, so makikita na agad natin yung payment natin sa ating SSS account. Ngayon, lagay lang natin yung amount na ginawa natin kanina. Amount to be paid is 1,000.
So, mababawas sa ating GCash account is 1,000 pesos at saka yung 8 pesos na service fee. Ngayon, enter P. Next is the PRN. So, lagay natin yung PRN dito. Ayan, ito na yung payment reference ng Calamity loan natin. So, lagay natin yan doon. Input natin, IL25. IL2. Double check, triple check natin yung PRN dahil pag once na nagkamali tayo, papasok yung payment natin sa ibang SSS member. Next is the country. Click lang natin yan, then hanapin lang natin ang Philippines kung nasa Philippines tayo. Next is your email address. So, optional lamang yan, nasa inyo kung lagyan ninyo or hindi. Pag once na lagyan nyo ng email, magsisend ng receipt sa inyong email si GCash. Ngayon, dito naman sa may box, so uncheck nyo lang kung once na may naka-check dyan para di na kayo mabawasan ng 1%. Ngayon, click nyo na tong next. Then, click next ulit. Ayan, again, dito guys, bago kayong mag-confirm, double check, triple check nyo yung PRN na nalagay ninyo. Then, pag 100% sure kayo na tama naman, click nyo na itong confirm. So, ito yung ating receipt sa ating payment. So, ngayon, dahil nakapagbayad na tayo sa ating Calamity loan, check natin yung SSS account natin kung pumasok na ba yung ating payment. Ayan, nakapag-login na tayo ulit. Click lang natin tong generating a PRN. Ayan, so pag once na nasa active loans without PRN na siya, ibig sabihin, pumasok na yung ating payment. So, magbabago na yan ng PRN, kaya nasa active loans without PRN na siya. Ngayon, click natin tong under ng Calamity. Click natin tong generate PRN. Check natin kung nabawas na ba yung payment. So, pag ganito guys, na hindi pa nabawas yung payment, so, refresh lang natin. So, after 1 minute, mabawas na yung 1,000 pesos na binayad natin. Refresh natin. So, ayan guys. Nabawas na yung 1,000 pesos na payment natin. So, as you can see, yung amount na lang is 4,000 plus na lang. Kung gusto nyo naman na mag-advance payment, so, click nyo lang tong submit request, then makapag-generate ulit kayo ng PRN. So, ganun lang kabilis guys kung paano kayo makapagbayad ng inyong SSS Calamity loan through GCash. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa ating mga informative na mga videos. Thank you for watching!